direksyon, lagi na lang naririnig ang reklamo sa hirap ng paghahanap ng presinto. Dinanas din po yan sa lungsod ng Makati. At gaya sa ibang lugar, pinakanahirapan yung mga matatanda at mga may kapansanan. Mula sa Barangay Pembo, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve! Mel, halos papatapos na ang pagbibilang ng mga boto sa mga presinto sa mga classroom dito naman sa Pembo Elementary School. Sakop ito, Mel, ng Barangay Pembo na siyang pinakamalaking barangay dito naman sa lungsod ng Makati. Kaya kung makikita mo, Mel, yung marami sa mga guro dito ay nakapila na sa school ground kasi anumang sandali mula ngayon ay magsisimula na rin yung canvassing ng mga boto. Karamihan sa kanila naghahapunan na muna dahil napagod yan sa maghapong pagsiservisyo. Hindi pa tapos dahil ang target nila mga alas 8 ng gabi sa kanila matatapos yung pagpoproklama, sa kanila muling ibabalik yung kanilang mga balota doon sa munisipyo. Sa pangkabuuan, Mel, ay wala namang naging matinding aberya sa conduct ng eleksyon dito naman sa Pembo Elementary School. Yun nga lang talaga namang iba yung hirap ang dinanas ng mga may kapansanan, lalo na yung mga nakatatanda para lang makaboto. Narito po ang aking report. 3 linggo pa lang mula ng ma-stroke si Lola Dominga Rosete, nakaupo man sa wheelchair, dito naging hadlang sa kagustuhang makaboto. Pero dahil nasa ika-4 na palapag ang presinto ni Lola, baliwala na ang wheelchair pagdating sa akyatan. Wala kasing mga rampa dito sa eskwelahan kaya mano-manong binuhat si Lola ng mga kapwa na senior citizen at ng asawang si Alfredo. Ang problema pagdating doon, wala ang kanyang pangalan sa voters list. Dati kasi sa 4th floor daw sila nakaboto. Ngayon, wala doon yung kanyang pangalan. So, i-check natin ngayon dito sa 5th floor para makaboto na itong si Nanay Dominga. Medyo mahirap lang kasi, ayan, bubuhatin natin ng mano-mano dahil umaakyat ng hagdan. Imagine niyo 5th floor, boboto. Yung mga may kapansanan, medyo mahirap at mga nakatatanda. May inihanda na raw kodigo si Lola. Nahanap din naman ni Lola ang kanyang presinto at sa tulong ng asawa, nakaboto rin si Lola. Sana magkaroon ng tamang pamamaraan sa mga botante, lalo na sa mga senior citizen. May isang wheelchair na pinahihiram dito pero dahil nag-iisa nga lang at wala ngang mga rampa, sa upuan din binuhat ang ibang botanteng may kapansanan paakyat sa presinto. Si Nino na putol ang 2 binti, bagamat nabiyayaan na ng automatic wheelchair, gumapang na lang rin paakyat ng hagdan makaboto lang. Sa 88 cluster precincts dito, 57 ang may mga rehistradong persons with disability at senior citizen. Ang polling precincts nasa 2nd hanggang 5th floor. In 2016 pa natin i-implement ang kanilang voting center will be placed downstairs. Right now, the COMELEC resolution says they will be given priority express lane. Pero sa kabila ng hirap, kahanga-hanga ang mga nakatatanda at PWDs. Si Lolo Narciso, 100 taong gulang na, nakaboto pa rin kasama ang 89 na taong gulang na may bahay na si Lola Anita. Kayo mga kabataan, kung kaya na ninyong bumoto na kayo para sa kinabukasan natin lahat. Ang 75 taong gulang na si Lolo Castor, umaasa na aabutin pa ang 2016 presidential elections at sana raw, It's high time we work it out again. If we did not succeed in 1995, this time we should do something. Election year is coming. Mel, banggitin ko lamang alam mo yung si Nino na na-cover na rin ng GMA News noong May 2013 election. Siya yung putol yung binte na sa kabila nung kanyang pinagdaraanan o sa kabila nung kanyang kapansanan ay pinipilit pa rin na makaboto. Ngayong umaga o kaninang umaga bumoto ulit itong si Nino. Sakay na siya nung kanyang automatic wheelchair. Yun nga lang talaga namang pahirapan kasi yung automatic wheelchair niya hanggang dito lamang sa school ground. Kaya yung pag-akyat niya doon sa 3rd floor kung saan siya bumoto ay naging pahirapan pa rin talaga. Samantala, Mel, dito sa Pembo Elementary School o sa Barangay Pembo ay unopposed yung tumatakbong chairman kaya isang boto lamang garantisado na yung kanyang pagkapanalo. Meron namang 19 na mga kumakandidato para sa posisyon ng pagkakagawad. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Pembo sa Makati. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.